So yung video na yan guys, ayan po ay si Attorney Maggie ng Tape kasama si Vincent D. Buncio, yung dati nilang empleyado, na papasok sa korte. Paakyat po sila ng elevator niyan. Okay? Kasi po tayo, pag ayaw magpa-interview nung witness, ay hindi po natin pinipilit. Kung mga nire-respeto po natin, gusto po nila privado, so hindi na po natin sila sinubukang interviewin, yung kinuna lang natin nung papasok sila ng konti. Di ba? Para po ipakita lang na nandun talaga sila at nag-testify talaga sila para sa tape. Okay? Meron kasing dalawang bersyon na lumalabas tungkol po dito. O meron pong isa mula sa Malaya Business Insight na tinatawag na fake news ng Board Productive na maka-tape at ni Vincent Buncio daw. Okay? Tinatawag nilang fake news itong lumabas sa Malaya. Okay? Ang sinasabi kasi dun sa Malaya, witness Vincent Buncio said that he composed the song which has been used by the variety show for years now. Pero however, on cross-examination of lawyer Buco de la Cruz, defense lawyer of TVJ, Buncio's testimony crumbled as he admitted that he only gave a few inputs to improve the jingle. Okay, so yun po yung nakalagay dito sa Malaya Business Insight. Nagbigay lang siya ng konting inputs niya to that song. Is that enough para makredito siya doon po sa kanta? So hindi ko din po sure kasi wala tayo doon sa loob eh. Hindi po natin naririnig. Ang nababasa lang po natin yung nire-report. Okay? Dagdag pa dyan, he said, nakalagay dito sa Malaya, he said the whole song was composed by Vic Soto. Yun. Tapos also during the hearing, Judge Romeo Tagra denied the request of tape lawyers to allow Romeo Halosos Sr. to testify via video conferencing, saying he cannot come to the court physically as he has been diagnosed with community-acquired pneumonia. According dito sa Malaya. So gusto daw nila mag-witness itong si Halosos, hindi daw pinayagan. So hindi natin alam, lahat po ito base lang doon sa mga reports na nakikita po natin. Actually, itong sa Malaya, hindi ko mahanap yung actual post nito sa online. Pinagbabasihan ko lang din yung article ng Board Productive kung saan sinasabi po nila na fake news daw ito. Okay? So mamaya babasahin natin yung sa Board Productive. Yung Judge Tagra said the request failed to meet the requirements of video conferencing guidelines. Yun. So yun po yung sinasabi po dito. Okay? According dito sa report ng Board Productive, sinabi daw ni Mr. Vincent Buncio na fake news daw ito. Wala daw siyang sinasabi na ganun. Okay? Basahin natin yung nakalagay dito sa Board Productive. Okay? Yun. Iniharap siya para patunayang hindi sina TVJ ang nag-conceptualize ng Eat Bulaga dahil ang palabas ay nilikha mismo ni Romeo Halosos at ang mga segment ay binuo ng production team na kinuha ng PSI at kalaunan ay Tape Incorporated. Yung PSI yung Production Specialist Incorporated. Si Vincent rin ang nagpatunay na host lamang ng Eat Bulaga ang TVJ at sila lamang ang nagsagawa ng mga segment na binuo ng production team. Pinatunayan rin ni Vincent na siya daw ang nag-compose ng lyrics ng theme song ng Eat Bulaga noong 1982 nang ginamit ito para sa paglulunsad ng nationwide airing via domestic satellite ng RPN9 at sa pagpapakilala kay Connie Reyes bilang isa sa mga host ng show. Gayon pa man, sabi nito, sa nilabas daw nung Malaya, nakasaad daw na inamin daw ni Vincent na si Vic Soto ang nag-compose ng Eat Bulaga nang sumalang kay Attorney Buco. Pero paglilinaw ni Vincent, in the first place, Attorney Buco was not in said hearing. Okay? Ako naman po, patas tayo, hindi ko nakita si Attorney Buco nung umaga na yon. Okay? Ang nakita ko yung mga kasamahan niyang abogado. Hindi ko sure kung nandun ba siya sa taas o hindi kasi wala nga akong nakausap nun eh. Hindi ko sila na-interview lahat eh. Okay? Pero hindi ko nakita in person nung naghihintay ako doon. Okay? Secondly, I said that I composed the lyrics of the song Eat Bulaga and EAT is using it without my consent.
this is false news, pagdidiin ng dating creative ng head ng tape. Sinabi ni Vincent na nagde-demand siya ng erratum mula sa publikasyon. Kung hindi ay magsasampa siya ng libel complaint laban sa author ng publication. Sa Lunes, nakatakda ang susunod na pagdinig para iharap ang huling 2 testigo na kukumpleto sa 5 witness ng tape. So bukas nasa Marikina tayo uli. So yun. Using it without my consent. So, ayun po, sinabi po dito. Ito po ay nilabas ng Board Productive. Okay? Hindi tayo sure kung ito ba yung eksaktong sinabi ni Vincent Buncio kasi gusto niya private eh. Pero siguro itong sila Board Productive, tingin ko naman, meron silang access at nabibigyan sila ng mga news na gustong ipalabas nung sa tape. So, may tiwala naman ako sa kanila na yung mga nilalabas nila ay galing sa tape. Okay? Na baka ito talaga yung statement ni Vincent Buncio tungkol dun sa mga nangyari sa hearing nung Thursday. Okay? So sa akin lang, binigay ko po sa inyo yung 2 panig, kayo na po ang bahala kung sino sa tingin nyo ang dapat paniwalaan. Yung bang sa Malaya na report po nila or dito po kila Vincent Buncio na nilabas po dito sa Board Productive. Okay? So, hindi ko masabi kasi nandun na nga ako eh, pero hindi ko naman alam yung nangyari dun sa taas eh. Pero yun nga po, i-report ko lang po sa inyo pareho para patas po tayo. Kayo na po yung bahala. Well, anyway, this week, big week kasi bukas po may witness. Yun na ba ang hinihintay natin na malaking witness bukas? Abangan po natin at kakausapin kaya tayo, hindi ko alam. End of September, lalabas na yung sa injunction. So, dyan po nakasalalay kung titigil ba muna yung paggamit ng Itbulaga na title ng tape. This week po, hopefully, malaman na po natin yung sagot. And tuloy-tuloy pa rin. Nako, baka lalong uminit pa po yung mga kaganapan po this week tungkol po dito. Basta po tayo, sinimulan natin tong kasong to, yung interest medyo bumababa na eh. Kasi pang-4 na buwan na ito eh. Ang haba na din nung July, August. Diba? Ang haba na din nung kumbaga we're entering our 4th month na. Ang haba na din nung takbo ng kaso. Pero, tayo po, tatapusin po natin yung tatapusin po natin itong buong pangyayari pong ito and buong kasong ito to report sa inyo kung ano yung mga totoong nangyayari. Okay? Siyempre may mga pagkakataon, bumabase tayo doon sa statement ng 2 kampo pero as much as possible, pumupunta tayo doon sa korte mismo to get their statements diretso sa kanila para malaman natin sa kanila. Okay? So, tapusin na natin itong sa injunction. Diba? Nasimulan na din naman natin at patapos na din naman. So, thank you very much guys. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parate. Have a great Sunday mga Dabarkads. Tomorrow, E18 na naman. One bagong week. Abangan nyo. Meron ako surprise. Bye-bye guys.